Nagtuloy-tuloy ang inuman namin ni Trixie. Ibinuhos ko na lahat sa pagkalango sa alak. Sobrang mixed emotion. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya para sa aking ama o dapat akong maging malungkot kasi kinasal na ang babaeng pinapangarap ko. Pumatak na ang 3:00 ng madaling araw. Nag-aya na rin umuwi si Trixie dahil malapit na rin magsara ang bar. Drake, kailangan na nating umuwi. Magsasara na din yan sila maya-maya. Ako na din na magdadrive. Mukhang hindi mo na rin kaya eh. Are you sure? You can drive pala? Oo naman. Marunong akong magmaneho. Gusto mo bang subukan? Ha? Tumawa siya ng bahagya sa aking reaksyon. Medyo nakakagulat ang pagiging palaban ni Trixie. Sobrang wild, mainit, at ang intense. Agad na kaming bumiyahe pa uwi sa bahay at napagdesisyonan niya na din na sa bahay na lang din siya magpapahinga. Pagkarating namin sa bahay ay agad na akong nagpaalam sa kanya. As usual, kailangan ko na namang mag-shower dahil kung hindi, grabeng hangover ang aabutin ko kinabukasan. Sumaglit muna ako sa aming kusina upang kumuha ng maiinom na tubig. Biglang pumasok sa akin ang ginawa ni Ann nung mga panahong pinagtitimpla niya pa ako ng tea. Sobrang hirap na nga ng side ko na ang nakakasama ko ngayon ay halos hawig ng babaeng pinapangarap ko, tapos yung mga nangyayari pa halos parehas lang din. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay agad na ako nagpunta sa kwarto ko. Hindi ko na napansin si Trixie at baka dumirekta na rin sa kwarto niya. Pagkapasok ko sa kwarto ko ay agad ko nang tinanggal ang polo ko. Sobrang init sa pakiramdam kapag kinokontrol ka na ng alak. Kinuha ko na din agad ang towel ko at tumungo na sa aking banyo. Pagkabukas ko ng pinto ay natagpuan ko doon ang hubot-hubad na si Trixie. Anong ginagawa mo dito? Nakikiligo. Bawal na ba? Tsaka, sira kasi yung shower sa kwarto ko eh. Ganun ba? Sige, lalabas muna ako. Pasensya na. Bago ako makalabas ng CR ay agad niya na akong hinarangan. Bumungad siya sa harap ko. Kitang-kita ko ang mga naglalakihan na pangarap niya. Bilog na bilog ito. Malulusog. At tila parang bola at parang sobrang lambot kapag nahawakan na. Hindi ako makapagsalita nang humarang si Trixie. Ito ang kahinaan ko sa mga babae. Hindi ako agad nakakapalag kapag may babaeng nakatayo sa harapan ko na tila nangaakit. Trixie. Shh. Huwag ka nang maingay dyan. Huwag mo din akong iwasan. Alam ko naman na gusto mo akong hagkan. Walang bayad to. Huwag kang mag-alala. Ipinibigay ko ng libre. Pagkatapos niyang sabihin yon ay bigla niya akong siniil ng mainit at mapusok na halik. Dahan-dahan na parang naguudyok sa akin na ibalik sa kanya ang ginagawa niya. Napakalambot ng labi. Tumagal ang mainit na halikan namin ni Trixie hanggang sa niroromansa niya na ako pababa. Hindi ka magsisisi, Drake, sa mangyayari ngayon sa atin. Sisiguraduhin kong makakalimutan mo si Ann. Anong ginagawa mo, Trix? Shit. Ipinapadama ko lang ang tunay na sarap na dapat mong maramdaman, Drake. Napaupo ako sa pagod at siya naman ay tuluyan ng pumunta sa banyo upang tapusin ang kanyang pagligo. Hindi ko na malaya na nakatulog na din ako. Kinabukasan, 8:00 ng umaga. Bumaba na ako agad sa kusina at nag-asikaso na dahil may pasok pa sa trabaho. Naabutan ko doon si Trixie na suot ang polo ko at nagtitimpla ng kape. Simpleng babae din pala talaga siya. Hindi lang ganon, kapansinin kasi lagi siyang nagsusuot ng makakapal na makeup or dark makeup parang si Ann. Napahawak na lang ako sa sentido ko dahil nararamdaman ko ang pagkahilo at sakit sa ulo ko. Naaalala ko, di nga pala ako nakaligo kagabi dahil sa ginawa namin ni Trixie. Good morning. Kising ka na pala. Maupo ka na dito. Pinaghandaan na rin kita ng almusal. Thanks, Trix. About last night, I'm really sorry. Hindi ko na rin napigilan yung sarili ko.
Ano ka ba? Huwag ka na masyadong mag-isip. Sabi ko naman sa'yo, ibinibigay ko ng libre. Nagpatuloy na lang ako sa almusal habang tinititigan si Trixie. Sabi ni Paolo, girlfriend for hire lang daw pero mukhang iba ang mangyayari. Hindi ko alam kung hanggang saan tong ginagawa namin ni Trix. Siguro baka hanggang sa makalimot ako pero bakit pakiramdam ko lalo lang gumugulo ang sitwasyon.